Ang pangalan ko ay Xiaowu, magandang araw sa inyong lahat, at naway manatili ang kapayapaan sa inyong puso. Pero heto ang tanong na hindi mapakali sa isip ko. Paano kung hindi talaga si Paulo ang pinakamapanganib sa buong iskandalong ito, kundi si Thea ang matagal nang kumokontrol sa lahat? Sa unang tingin, malinaw ang kwento. Isang pagtataksil. Isang video. Isang pamilya na unti-unting gumuho. Pero kung titignan ninyo ng mas mabuti, parang may mga piraso na hindi tugma. At doon nagsisimula ang tunay na problema. Balikan natin ang eksena kung saan sinugod ni Marge ang kasal ni na Regina at Greg. Hindi iyon basta emosyonal na pagsabog. Planado iyon. Timing na timing. Bakit doon mismo? Bakit sa harap ng lahat? Kung gusto lang niyang ilantad ang katotohanan, pwede naman niyang gawin iyon ng pribado. Pero hindi. Pinili niyang sirain ang araw na pinakamahalaga kay Regina. Ibig sabihin, hindi lang galit ang nararamdaman niya, may gusto siyang ipahiwati. Ngayon, tingnan natin ang cellphone ni Jobert. Isang ebidensya na parang biglang lumitaw sa eksaktong oras. Hindi ba kayo nagtataka? Paano nakuha ni Jobert ang video? Sino ang nagbigay? At bakit parang sigurado si Marge na sapat iyon para wasakin ang buong pamilya? Dito na pumapasok ang unang malaking duda. Paano kung ang video ay hindi aksidente? Paano kung may nagplano talaga na mahuli sila? At kung ganoon, sino ang may pinakamalaking pakinabang? Sa puntong ito, lahat ng galit ay nakatutok kina Paulo at Thea. Pero pansinin ninyo si Thea. Sinampal siya. Pinahiya. Inaway. Pero sa gitna ng kaguluhan, hindi siya tuluyang bumagsak. Hindi siya nawalan ng kontrol. Humihingi siya ng tawad, pero parang may tinatago pa rin sa kanyang mga mata. Napansin niyo ba ang reaksyon niya noong nagtatalo ang magkapatid na sina Paulo at Edward? Hindi siya umatras agad. Hindi siya natakot. Lumapit pa nga siya, parang gusto niyang kontrolin ang sitwasyon. At nung natulak siya, doon lang siya nagpakita ng kahinaan. Tanong ko sa inyo, tunay ba ang kahinaang iyon? O isa lang iyong paraan para makuha ang simpatsya ng lahat? Ngayon, lumipat tayo kay Paulo. Isang lalaking nahuli, nabisto at ngayon ay nagsisisi. Pero bakit parang ang bilis niyang bumigay? Bakit parang hindi siya lumaban para ipagtanggol ang sarili niya? Parang may guilt, pero parang may takot din. Takot kanino? Hindi kay Marge. Hindi kay Greg. Kung tutuusin, sanay na siya sa galit ng kanyang ama. Pero ang tingin niya kay Thea ibang klase. May halong pagkalito. Parang hindi niya nakilala ang babaeng nasa harap niya. At dito nagsisimula ang mas madilim na posibilidad. Paano kung si Thea ang unang lumapit? Paano kung siya ang nag-udyok? Paano kung mula pa lang sa simula, may plano na siyang pasukin ang pamilya Torcampo? Isipin ninyo. Isang babae na biglang napunta sa loob ng isang makapangyarihang pamilya. Unti-unting nakakuha ng tiwala. At pagkatapos isang iskandalo na kayang sirain ang lahat. Pero hindi pa doon nagtatapos. Tingnan natin si Regina. Galit na galit siya. Nasaktan. Pero sa kabila ng lahat, ano ang unang reaksyon niya? Hindi hustisya. Hindi katotohanan. Kundi pagtatakip. Gusto niyang itago ang iskandalo. Bakit? Dahil alam niya kung gaano kalaki ang mawawala sa kanila. Reputasyon. Kapangyarihan. Pera. At higit sa lahat kontrol. At dito natin makikita ang tunay na tema ng kwento. Hindi lang ito tungkol sa pagtataksil. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. Kung sino ang may kontrol sa kwento, siya ang mananalo. Ngayon, bumalik tayo kay Marge. Siya ang biktima. Siya ang niloko. Pero bakit parang hindi lang paghihiganti ang gusto niya? Bakit parang may mas malalim pa? Gusto niyang magsampa ng kaso. Gusto niyang ilantad ang lahat. Pero hindi niya ginawa agad. Nakipag-usap pa siya. Nakinig pa siya. Parang may hinihintay siya. Ano iyon? Pwedeng isa itong mas malaking ebidensya. Pwedeng may alam pa siyang hindi niya sinasabi. At kung ganoon, maaaring hindi pa ito ang buong katotohanan. At ngayon, ang pinaka-nakakagulat na twist. Paano kung si Marge at Thea ay hindi ganap na magkalaban? Narinig ninyo iyon?
Paano kung sa likod ng galit may koneksyon? Paano kung pareho silang may agenda laban sa pamilya Torcampo? At ang iskandalo ay simula pa lang ng mas malaking plano. Isipin ninyo. Si Marge, isang babaeng tila perpekto pero may kinikimkim na sakit. Si Thea, isang babaeng biglang pumasok at ngayon ay nasa gitna ng gulo. Dalawang babae. Iisang pamilya ang target. At si Paulo? Isa lang siyang piyesa. Isang lalaking ginamit, pinaikot at ngayon ay wasak na wasak. Pero hindi pa tapos ang lahat. Dahil habang abala ang lahat sa galit at drama, may isang bagay na hindi pa nila napapansin. Ang negosyo. Ang pagbebenta ng mga bahay. Ang bagsak presyo. Ang mga desisyon na tila minamadali. Paano kung konektado ito sa iskandalo? Paano kung may taong gustong pabagsakin ang kumpanya mula sa loob? At kung ganoon, sino ang may kakayahang gawin iyon? Si Greg? Possible. Pero bakit siya mismo ang maglalagay sa panganib ng kanyang pangalan? Si Paulo? Hindi siya ganoon katalino sa galaw. Si Marge? May motibo pero wala pang ebidensya. Si Thea? Tahimik. Mapagmasid. At laging nasa tamang lugar sa tamang oras. Pagkatapos ng kaguluhan sa mansyon ng Torcampo, may isang bagay na kapansin-pansin, biglang tumahimik ang lahat. Walang sigawan. Walang pisikal na away. Pero kung iisipin ninyo, mas nakakatakot ang katahimikan kaysa sa ingay. Dahil dito nagsisimula ang tunay na pag-iisip ng bawat isa. At gusto kong tanungin kayo, sino sa kanila ang unang kikilos sa dilim? Simulan natin kay Paulo. Nakita natin siyang umiiyak, nagsisisi, halos wasak na. Pero may isang detalye na madaling makaligtaan. Nang lumabas siya ng opisina matapos pagalitan ni Greg, hindi siya dumiretso kay Marge. Hindi siya agad humingi ng tawad ulit. Sa halip, sandali siyang tumigil at tila may iniisip na mas malalim kaysa sa simpleng pagsisisi. Ano kaya iyon? Posible bang hindi lang siya takot mawalan ng pamilya, kundi takot din na may mas malaking sikreto pang mabunyag? Ngayon, tingnan natin si Greg. Sa unang tingin, isang ama na galit sa anak. Pero bakit parang mas inuna niyang protektahan ang pangalan ng kumpanya kaysa sa emosyon ng pamilya? Hindi niya pinayagan si Marge na magsampa ng kaso. Hindi dahil sa awa kundi dahil sa imahe. Ibig sabihin, para kay Greg, ang iskandalo ay hindi lang personal, isa itong banta sa kapangyarihan. At dito nagiging mas delikado ang sitwasyon. Dahil kung ang isang tao ay handang itago ang katotohanan para sa kapangyarihan, hanggang saan siya kayang umabot. Ngayon, bumalik tayo kay Thea. Tahimik siya matapos ang lahat. Walang eksena. Walang matinding drama. At iyon ang pinakakahinahinala. Dahil sa ganitong klaseng sitwasyon, ang isang taong tunay na nasasaktan hindi basta nawawala sa eksena. Pero si Thea, parang naghihintay. Naghihintay ng tamang sandali. At dito papasok ang isang detalye na posibleng nagbago ng lahat. Naaalala ninyo ba noong natulak siya at tumilapon? Sandaling kahinaan. Sandaling pagiging biktima. Pero pagkatapos noon wala na. Hindi na siya muling nagpakita ng ganoong emosyon. Parang sapat na iyon. Parang may nakuha na siya. Tanong ko sa inyo, ano ang nakuha ni Thea sa eksenang iyon? Simpatya? Oras? O mas mahalaga, posisyon sa gitna ng gulo? Ngayon, lumipat tayo kay Marge. Siya ang sentro ng sakit. Siya ang may pinakamalakas na dahilan para gumanti. Pero bakit parang hindi pa siya sumusugod ng todo? Sa halip na agad sirain ang lahat, nakipag-usap siya. Nakinig siya. At higit sa lahat nagmasid siya. Parang may hinahanap. At kung ganoon, ano pa ang kulang sa kanya? Maaaring may mas malalim pa siyang nalalaman tungkol kay Thea. O kay Paulo. O sa negosyo ng pamilya. At dito na papasok ang ikalawang malaking twist. Paano kung ang iskandalo ni na Paulo at Thea ay distraction lang? Isang napakalaking distraction para takpan ang maseryosong problema, ang pagbagsak ng kumpanya. Isipin ninyo. Habang abala ang lahat sa galit at emosyon, may mga desisyon sa negosyo na ginagawa sa likod ng kortina. Mga bahay na ibinebenta ng bagsak presyo. Mga deal na hindi malinaw. At kung walang nakatingin, sino ang makikinabang?
Hindi ba't ito ang perpektong timing para manipulahin ang lahat? At kung pagbabatayan natin ang kilos ng bawat isa, may isang taong hindi apektado ng kaguluhan sa negosyo. Si Thea. Hindi siya nababahala sa kumpanya. Hindi siya nagtatanong. Parang hindi iyon ang priority niya. Pero bakit? Kung isa siyang simpleng pikabiti lang dapat takot siya. Dapat nag-aalala siya sa kinabukasan niya. Pero hindi. Parang may plano siyang mas matagal pa kaysa sa iniisip natin. At ngayon, gusto kong ibalik kayo sa isang simpleng tanong paano kung hindi aksidente ang lahat ng ito. Paano kung mula sa simula, may nagdisenyo ng bawat galaw, ang video, ang timing ng paglantad, ang reaksyon ng bawat tao. At kung ganoon sino ang may kakayahang manipulahin hindi lang ang emosyon kundi pati ang mga pangyayari. Si Marge. Possible. Pero masyado siyang emosyonal. Si Greg. Makapangyarihan pero abala sa pagtatakip. Si Paulo. Halatang nawawala sa kontrol. Kaya bumabalik tayo kay Thea. Isang babaeng hindi mo mabasa. Isang babaeng nasa gitna ng lahat pero hindi mo matukoy kung saan siya papunta. At heto ang pinakanakakabahalang posibilidad. Paano kung hindi lang pamilya ang target niya, kundi ang buong imperyo ng Torcampo? At kung totoo iyon, ibig sabihin, hindi pa tayo nakakakita ng tunay na laban. Dahil ang nakikita pa lang natin ay simula pa lang ng pagbagsak. Kaya bago tayo magtapos, iiwan ko kayo sa isang tanong na baka magpabago sa lahat ng iniisip ninyo hanggang ngayon. Kung si Thea ay hindi biktima, hindi kabit, at hindi rin simpleng manlilin lang kung siya ay isang manlalaro na matagal nang naghihintay ng pagkakataon. Kung iisipin ninyo, sa puntong ito ng kwento, parang malinaw na kung sino ang may kasalanan pero bakit mas lalong lumalabo ang lahat habang tumatagal. Habang mas maraming detalye ang lumalabas, mas maraming butas ang nabubuo. At doon nagsisimula ang tunay na panganib. Dahil ngayong tahimik na ang mansyon, nagsisimula na ang mga galaw na hindi nakikita. Isipin ninyo si Regina. Sa harap ng lahat, isa siyang ina na galit at nasaktan. Pero sa likod ng galit na iyon, may isang bagay na mas nangingibabaw, takot. Hindi takot sa ginawa ni Paulo, kundi takot sa maaaring mabunyag pa. Dahil kung ang isang simpleng video ay kayang wasakin ang kanilang pamilya, paano pa kung may mas malalim pang sikreto na hawak ang ibang tao? At dito nagiging kakaiba ang kilos ni Regina. Hindi na siya basta galit. Nagsimula na siyang magkontrol. Tahimik niyang kinakausap ang mga taong dapat kausapin. Pinipili kung sino ang lalapit, kung sino ang lalayo. Para bang sinusubukan niyang ayusin ang isang bagay na hindi pa natin nakikita. Tanong ko sa inyo ano ang tunay niyang tinatakpan? Samantala, si Greg, mas lalo pang naging malamig. Hindi na siya sumisigaw. Hindi na siya nananakit. Pero ang ganitong klase ng katahimikan mas delikado. Dahil dito pumapasok ang desisyon. At ang mga desisyon niya ngayon, hindi na para sa pamilya, para na sa kaligtasan ng kanyang pangalan. At may isang eksena na halos hindi napansin ng marami. Noong nag-uusap sila tungkol sa pagbebenta ng mga ari-arian, hindi na niya tinanong kung tama o mali, tinanong niya kung paano ito matatapos agad. Ibig sabihin, hindi na niya hinahanap ang katotohanan. Hinahanap niya ang paraan para makaligtas. At kung ganoon, sino ang kanyang kayang isakripisyo? Ngayon, bumalik tayo kay Paulo. Dahil sa lahat ng karakter, siya ang pinakanasa gitna ng bagyo. Pero habang pinapanood ninyo siya, mapapansin ninyo ang pagbabago. Hindi na siya basta umiiyak. Hindi na siya basta humihingi ng tawad. May isang sandali na tumingin siya kay Thea at hindi iyon simpleng tingin ang pagsisisi. Parang may realization. Parang doon niya unang naintindihan na baka hindi siya ang may kontrol mula sa simula. At kung ganoon, ano ang nalaman ni Paulo na hindi pa natin alam? Ngayon, si Thea. Sa lahat ng nangyayari, siya ang pinakatahimik. At iyon ang pinakamaingay na pahiwatig. Dahil ang isang taong walang ginagawa sa gitna ng kaguluhan kadalasan, siya ang nag-umpisa nito. May isang maliit na detalye na hindi napansin ng karamihan. Noong pinipilit siyang paaminin, hindi siya direktang tumingin kay Marge. Sa halip, tumingin siya kay Regina. Bakit? Kung si Marge ang kaaway niya, dapat doon siya nakatingin. Pero hindi. Kay Regina. Parang may koneksyon. Parang may alam siya tungkol sa ina ng pamilya na hindi alam ng iba.
At dito pumapasok ang pinakamadilim na twist ng lahat. Paano kung si Thea ay hindi lang basta pumasok sa pamilya, kundi matagal nang konektado dito? Paano kung may nakaraan siya kay Regina? Isang lihim na matagal nang nakabaon. Isang bagay na kapag nabunyag hindi lang reputasyon ang mawawala kundi buong pagkatao ng pamilya Torcampo. At kung totoo iyon, biglang nag-iiba ang lahat. Hindi na ito kwento ng pagtataksil. Isa na itong kwento ng paghihiganti. Ngayon, balikan natin si Marge. Habang ang lahat ay abala kay Thea, siya ay tahimik na nag-iipon. Hindi na siya sumisigaw. Hindi na siya umaatake. Pero ang ganitong katahimikan hindi kahinaan. Ito ay paghahanda. May hinahanap siyang ebidensya. May binubuo siyang kaso. At higit sa lahat may plano siyang ibalik ang lahat ng sakit na naranasan niya. Pero ang tanong, sino ang tunay niyang target? Si Paulo? O si Thea? O baka mas malaki pa? Dahil kung mapapansin ninyo, unti-unti na ring lumalabas ang koneksyon ng iskandalo sa negosyo. Ang mga ari-arian na ibinebenta. Ang mga desisyong minamadali. Ang mga taong tila naglalaho sa eksena. Parang may naglilinis. At kapag may naglilinis ng ebid,